Nandito pala kami sa isang bahay na ang sukat ng lupa is 100 square meter. Kaya tara, samahan niyo akong libutin natin yung bahay na kung saan nakatayo ito sa isang 100 square meter na lupa. Yung pinatayong bahay dito para siyang bungalow house. Dito guys, meron na siyang isang malaking parking area dito. Pwede na dito yung dalawang 4 wheels na sasakyan. Yung nakikita niyo mga sementadong yan, hanggang dyan yung 100 square meter nila. Pasukin naman natin ngayon yung loob ng bahay nila. Unang-unang bubungad sa iyo dito mga kababs, yung malawak na terrace nila. Pinasadya talagang ganito kalawak yung kanilang terrace dahil sa kanilang chikiting na napakakulit para dito na lang siya makapaglaro at hindi na siya lalabas pa ng bahay. Kung mapapansin nyo mga kababs, may mga lamesang nakalabas dito sa kanilang terrace. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit merong mga ganyan dito sa terrace nila ha. Pero titingnan natin ngayon yung lawak lang ng bahay nila, kung gaano kalawak ang mapapatayo mo sa isang 100 square meter. Pagkatapos naman pasukin naman natin ang loob ng kanilang bahay. Dito pala yung kanilang receiving area. Kung mapapansin nyo, merong nakalagay ditong dining table. Kaya pala kami nandito ngayon dahil invited kami sa isang birthday. Taksya po, karakalayan dagin eh. Pero wag tayo mag-focus dyan sa mga pagkain mga kababs kahit na nakakagutom yung mga handa nila. Hindi po dyan talaga nakalagay yung kanilang dining table. Nilagay lang dyan para pagpasok lang ng bisita nila, ready to eat na sila at uupo na lang sila dito sa kanilang sala. Ganito pala kalawak yung kanilang sala dito. Napakasimple at napakaganda, diba? Siguro itong sala nila nasa 10 to 15 square meter ang lawak nito. Kasi napakadami yung pang pwedeng ilagay dito sa kanilang sala bukod dito sa kanilang mga upuan. Pagkatapos naman natin pasyalan ng kanilang sala, puntahan naman natin ang kanilang mga kwarto dito. Meron palang 2 kwarto ang bahay nito mga kababs. Ang unang kwarto pala nila dito ay yung kanilang master bedroom. Kung mapapansin niyo, medyo wala pa laman yan kasi pinapagawa pa talaga tong bahay na to. Hindi pa talaga tapos at hindi pa tapos yung pagpipintura. Medyo malawak din tong kanilang master bedroom dito, di ba mga kababs? Ito naman yung kanilang pangalawang kwarto dito. Hindi natin pwede buksan kasi may natutulog pa. Kaya puntahan na lang natin ang kanilang dining area dito at ang kanilang kitchen. Dito pala nakalagay ang kanilang dining table, yung nakita nyo dito sa sala nila kanina. Tapos ito naman ang kanilang main kitchen dito. Ipakita ko sa inyo kung gaano kalawak yung kanilang dining area at ang kitchen nila. Dito pala nagaganap yung mga pasyaron ng mga bisita. Ito pala, dyan nakalagay yung kanilang dining table. Bali, pwede dyan yung pang 6-seater na table. Medyo maluwag pa siya. Dito naman yung kanilang toilet and bathroom. Hindi natin pwedeng pakita yan kasi may naliligo. Baka kung ano pa yung makita natin dyan. Kaya puntahan na lang natin ang kanilang dirty kitchen. Ito, dito nagaganap yung mga bardagulan sa pagluluto. Ito na pala yung pinakasagad ng kanilang bahay dito sa kanilang 100 square meter na lupa. Sinagad nila dito hanggang sa likod. Dito naman sa side ang kanilang laundry area. Malawak din ang kanilang laundry area dito hanggang dun sa dulo. Yan. Tapos meron din silang fire exit dito. Kung sakaling magkasunog man, meron silang labasan dito sa likod ng kanilang bahay, di ba? Ayan, patungo yan sa pinakaharapan ng kanilang bahay. Ayan ang kabuuan ng kanilang bahay dito mga kababs. Siguro kung meron pang second floor to, lalong maluwag to sa taas. Kaya lang medyo magastos na talaga pag may second floor pa to. Depende na lang talaga sa budget. Ayan mga kababs, kung meron kayong 100 square na lupa at gusto nyo magpagawa ng bahay, pwede nyo gaya ng ganitong style ng bahay. At kung nagustuhan nyo ang ating mini vlog for today's video, paki-follow naman po yung aking page para lagi kang updated sa aking mga mini vlog at paki-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo and God bless. Thank you!